Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 30, 2026 at tayo ngayong unay papunta dyan yan sa may Subway Hotel sa may Subway Hotel driveway. Dali na po sarado yung daan. Dito yan sa may Pasay, Barangay 183 Pasay. At dadalhin po natin sa may Cosmic Poblacion, sa may P1 Zone Street, Barangay Poblacion, Makati. Sige, okay lang. At pero matraffic dyan. Pero no choice tayo. Okay, so maraming salamat po sa panonood. Magbabalik po tayo. Ano po? Pwede pala doon sa kaliwa. Okay, so disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magwabalik po tayo mamaya konti pa ang nakuha na po natin sila. Pumuntahin natin ang plano ng MMDA tungkol sa nagawang rally ngayon ng INC dyan sa EDSA White Plains. Kasama si MMDA General Manager Nicolas Torres III. Balikan po natin si General Torres dahil balikan natin. Well, I'm sure very busy. Nagulat nga ako na pinagbigyan niya tayo kasi ang dami niya kulang. Ang dami niya kailangan sasakyan na kakakit doon. Oo nga, talagang nagsupost sila ngayon ng mga sasakyan. Sabi ko kanina yung Ortigas flyover, pinarandaanan ko na. Grabe, ano? Oo, di ba? Medyo malaking Oo, alam mo, walang problema kung mag-ano ka lang, mag-exercise ka na sa loob mo. Pero huwag ka sana ang makaka-permission ng ano. Tsaka kanina alam mo na organized talaga yung ginawa nila dahil nakapost sila lahat. Hindi siya yung groundswell yung may pumunta doon na isa. Dahil dadami, kumbaga may service sila na hinatid sila doon. At talagang gusto nila i-block talaga yung EDSA. Pero pati bus lane, hindi ayaw nila i-block. At talagang walang permit at hindi nagpaalam. Kaya talagang intensyon na gulatin ang lahat ng dadaan sa EDSA ngayong araw na to. Andiyan na po sa linya, si General Torre ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Okay, GM Torre, paano po kayo ginulat nitong rally ng INC kaninang umaga? Well, madaling araw ay may mga kapitan namin na kaibang dalaw na pupunta rito sa Labor Farm Monument. Kaya inalagay na namin ang alarm at meron kami prior information na meron ng ganito posibleng mangyari at pupunta na kami madaling araw kung nagsigatingan ng mga tao. Opo. Pero para kung talaga namang nakakagulat para sa barangay, pero hindi ba dapat yung ating mga otoridad ay kahit paano hindi man lang sila natintrihan o nagkaroon ng knowledge na may ganito mangyayari ngayong umaga. Hanggang ngayon, traffic pa rin. May konting idea, pero hindi pa rin natin, hindi natin talaga makita ang final na plano ng mga ito habang hindi nangyayari. Kaya na makita natin na ganito na nangyayari, nag-react na kaagad ng gobyerno. So, siyempre, kailangan talaga sa simula, talagang may maraming mga intervention, may pakiusap, may konting show forces, at in the end, may dalawang ngayong na-open direction dito sa EDSA. Yung northbound dalawa ay open at ang southbound naman ay dalawa rin hanggang dito sa Pilipinas. At yung isa na lang magpatuloy dahil ina-adjust na natin yung mga barriers sa busway para maging tunay ang protection din natin. Opo. So sa ngayon po, ano po ang itsura ngayon ng EDSA? Ano po yung mga pwedeng daanan? So yung mga balak or dadaan dyan ngayon sa mga oras na ito ay meron naman po ba silang madadaanan? At kumusta po
yung traffic? May pagkakaanan po, pero talagang bumper to bumper ito. Kasi nga, dati yung mga ting 8 lanes, pero sa ngayon, 2 lanes na lang yung nagagamit this way. Kaya, talagang maraming pasensya ang kailangan natin mga kababayan na dadaan dito. Pero ang better na alternatibo, iiwasan na lang talaga also itong kalsada dito. Kasi, meron namang mga nakikita natin na yung mga Kung saan yung nagagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo yung ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. This is bigger than all of us, itong nangyayari sa bansa natin. And we really need the accountability and the certainty of punishment para po matawid natin yung bansa natin. Niya, wala nang eksaktong araw, no, kung kailan maisasampa itong kaso laban kay Senator Marcoleta. Pero nauna namang sinabi kahapon ni Ombudsman Bonnie Rebulla na asahan ng araw na mangyayari ito ngayong niya. Maraming salamat, Mari Ocampo. Sa butong ito, makausap natin ang political analyst, dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Attorney Barry, isa ka ba sa mga nag-traffic ngayong araw? Grabe, hindi ako umabot sa aking TV program kanina umaga sa sobrang traffic. Grabe nga ako talaga, kahit ito nga si partner niya, sabi niya kung saan siya sumuot kanina talaga ma-traffic po talaga dahil nga yung ginawang rally na itong INC bilang pagsuporta nga dito kay Senator Marcoleta. Unang-una, anong reaction niyo po doon sa binigay nilang pahayag na kaya sila, well, isa sa rason ay kaya sila nag-rally ay bilang suporta nga kay Senator Marcoleta? Well, karapatan naman nila na magpahayag ng anumang opinion at magpahayag ng kanilang suporta para kay Senator Marcoleta. Pero sa akin lang, dalawang bagay. Una, kung dadaanin nila yung suportang yan sa isang malaking pagtitipon tulad ng nangyayari ngayon, sana dumaan naman sila sa tamang proseso. Ibig sabihin, kumuha ng permit. At ang dahilan, bakit kukuha ng permit sa ilalim ng BPA 880 ay para maiwasan yung yung malaking abala na nagawa nitong biglaang surprise rally na ito. Grabe, buong Metro Manila, libo-libo o hindi milyong-milyong mga nagtatrabaho at mayroong pupuntahan na kulabog nila kanina umaga. Kung dumaan pa sila sa tamang proseso, dumaan sa pagiging ng permit, nagkaroon ng malinaw na traffic plan, nagkaroon ng malinaw na plano para maayos pa rin ang pagdaloy ng trapiko sa kabila ng rally. Di sana, kung hindi man naiwasan, nabawasan yung abalang ito. So, sana, huwag nating paghaluin yung dalawang ano yan. Pero karapatan, walang pumupistyon doon. Pero dapat sinadaan sa tamang proseso at tamang paraan. Kasi ang ayaw naman natin dito, labag naman yung karapatan ng ibang tao na nanahimik na gusto na dumating sa trabaho nila ng maayos na oras, di ba? Okay, saka attorney, kung natatandaan natin, marami naman actually active naman ng INC pagdating sa ganyan, nagsasagawa sila ng mga prayer rally or peace rally. Diyan sa, I think yung sa may Luneta or Quirino Grandstand, I mean, hindi ko maintindihan na pwede rin naman sa lugar na iyon, malawak at hindi sila makakabala. Oo nga hindi ko maintindihan bakit ito ang pinili nilang paraan at doon biglaan talaga. Hindi ko alam kung totoo yung mga umiikot na mga screenshot na parang sinasabi na talagang sinadya na maging biglaan ito para sa surprise rally. Kung gano'n kasi maling-mali talaga yun. And if someone hits you, it'll show, the video will show it up. Pagharap, may mga sasakyan But the yata video doesn't show that you did something wrong. inarada. The video doesn't Para necessarily pagharap. help. It only helps Oo, if you nabilisan pag-ihilangin or ng doing something right NMDA. and someone else Yun doesn't naman do it. mali na yun. Like Diba? if someone Kasi ran a red light, okay naman na magpahayag kayo ng cross this way, inyong opinion, okay naman na mag-rally kayo. so that you would agree Pero with it. huwag naman yung sa paraan na sadyatang nang-aabala. Like a lot of people At yung sometimes, paghaharap before cameras, sa people EDSA just at sa iba say, pang mga daluyan I had a ng green light. trapiko. They had a red Ano light. yan And they didn't obstruction stop, na so yan it was talaga their sa fault. But you kalsada couldn't At tell hindi na sana either dapat because there's no camera
makauwi sa ganyan. At sana sa lalong madaling panahon, mabigyan na ng solusyon itong problemang ito dahil ang laking abala talaga sa ating mga kababayang wala namang pinalaman dito sa kanilang pinapahayag ngayong araw na ito. And Atty. Manny, balikan nga natin yung sinasabing pinag-ugitan nito. Ito yung plunder case nga na plano isampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta. Pwede mo mas pumasariwa or para maintindihan ng mga nanonood ngayon. Linawin nga po natin paano naging plunder yung sinasabing 75 million pesos na campaign donation na tinanggap po ni Senator Marcoleta. Okay, malinaw naman kasi dito ang pinagmamatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Inamin niya na tumanggap siya ng 75 million na donasyon. Ngayon, huwag natin kalimutan, ang ugat nito, una, question, bakit meron pang expenses sa iyong statement of contributions and expenses sa eleksyon na parang lagpas-lagpas dun sa iyong deklaradong pera sa salin. Sa salin, lagpas daw. Para yung ginastos sa eleksyon, mas malaki sa sarili ng pera. At wala siyang dineclare ng mga donation sa kanyang sources. So, may nakipaliwanag niya. Where the car is there to train. Ako ng 75 million, hindi ko sinulat dyan kasi inanggang niya You could take a train there, but it's take a while. contribution. Ang problema din, ang public officer, ang Senator Marcoleta, kongresista siya, hindi ka basta pwedeng tumanggap sa anumang regalo o anumang donasyon galing sa kanilang dito, kahit na wala pang direktang hinihingi sa'yo. Yan ay paglabas malinaw sa Article 211 na revised penal code na tinatawag natin indirect bribery sa Presidential Decree 43 na pinagpapalagay ng kaperahan o at anumang regalo by reason of public office at dito sa plunder law. Kasi sa ilalim ng section 1 paragraph 2 ng Republic Act 7080, yung plunder law natin, sinasabi doon, ang isang public officer na tumanggap ng gift by reason of public office, ikinukonsider yun na isa sa mga akto na maaaring makonsider na plunder. At dahil sa kasong ito, yung 75 million, 3 gifts yata. Tatlong tao yung umamin na sila yung nagbigay ng amount na totaling 75 million. Pwede na i-consider yan na tinatawag nating series. Ibig sabihin, sunod-sunod na akto na nagko-total ng mahigit 50 million pesos at yun ang definisyon ng plunder. So ako, para sa akin, malinaw na mayroong batayan dito ang ombudsman. Malinaw na pinagpapatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. And of course, may karapatan siya harapin ito sa korte. Di ba naman siya convicted dito eh. Kakasuhan pa lang naman siya eh. O ano bang dependa gusto niyang gawin, pwede naman. Pero kung ang tanong lang, meron pang batayan? Eh malinaw meron dahil siya mismo nagbigay ng batayan eh. Para dito sa plunder case na ito eh. Oo nga, siya po mismo, di ba nga, isang interview dun sa channel po nila ay dun niya mismo sinabi yung statement na yan. Tama. At ako yun yung ano eh, yun ang hindi dapat makalimutan ng ating mga kababayan dito. Ang batayan nitong kasong ito, hindi naman hinugot galing sa nanggaling ito mismo sa kanyang binitawang salita. Nanggaling din ito sa mga salita ng mga taong nagbigay. Kasama na si dating Congressman Mike Defensor na umamin na yung sa 75 million na yun, 30 million yata galing sa kanya. Ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na nagbigay sila ng pera kay Senator ay kay dating Congressman panong panahon na yun, Marcoleta. At para malinaw, sa ilalim ng ating batas, bawal yun. At yung 75 million, hindi yung barya. Ang salin ni Senator Marcoleta noong 2025, 51 million. Eh, kung 75 yung halaga na yan, I found her. There's a website called Air Kitchen. She's cooking classes from around the world. Diba? Hindi ito maliit na halaga. So, bawal talaga. Diba na kung ikaw ay public official, tatanggap ka ng ganyan kalaking We're halaga focused on cooking bilang classes for regalo. Diba? Kasi nga ang iniiwasan ng batas dito, bibigyan ng pera, supposedly walang hinihingi, pero dahil sa laki naman at sa halaga ng
nung binibigay sa'yo, magkakaroon ka ng utang na loob dun sa tao. Kaya pinagbabawal yan. Okay, isa din, kung katanong na lang po, Attorney Barry, no, marami din nagsasabi sa social media, hindi lang naman ito talaga para bilang suporta kay Senator Marcoleta. Marami nagsasabi dyan, palapit na tayo sa Monday, which is yung start ng impeachment trial. Yung sinasabi nila, parang tinetest na nila na kung yung rally na ito ay pwede nilang pahabain or uulitin nila during impeachment trial. Ano po ang battle nila? Well, sa dulo, kung gusto nila mag-rally dahil sa para sa impeachment, again, wala namang pumipigil sa kanila, karapatan nila yan. Pero daanin natin sa maayos. At pangalawa, at ito yung siguro importanteng i-emphasize natin dito, iba yung rally kung nagpapahayag ka ng inyong posisyon, ng inyong opinion. Doon sa ginagamit mo yung rally para i-pressure ka yung ating mga institusyon na wag tumilos. Halimbawa, sa kaso ni Senator Marcoleta, ibang usapan yung nagpapahayag ka lang ng inyong suporta, ibang usapan kung pananakot na ito para wag ituloy yung kaso sa kanya. Dahil hindi naman pwede yung gano'n. Hindi naman pwede, alam mo pagdala ng ilang libong tao para magprotesta, ay hindi na dapat tuluyan yung kaso sa isang was tao 636 now, sa mismo ang umamin dito. Na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo po lingkod. Paalam po.